Okay, so welcome back to another content, and for this video, pag-uusapan po natin ang banat ng bagong banateros na si Sir Jack kay Mama Lenny. So, let me just give you a brief context bago tayo mag-react kay Sir Jack, kasi 1 minute of nonsense na naman to, and titiisin natin to for the sake of, well, we need to argue against the banateros. Yun naman talaga yung isang ginagawa natin for the longest time now, and I just want to be consistent for consistency's sake. And of course, it's my favorite politician, si Mama Lenny Robredo. You know me, consistent ako dyan. Anyway, ito yung briefer nito. So, in-interview kasi si Lenny Robredo in relation to the drug war ni Duterte. Anong sabi niya ito? Mayor Robredo, inisinisi ang Oplan Tokhang sa paglalan ng kaso ng droga sa Naga City. Ito. Okay, ang sabi niya rito, hindi naman daw yung aggressive approach na pagpatay did not really solve the drug problem issue fundamentally. Okay? Kasi isipin nyo ganito, supply and demand naman talaga ang drug chain, right? Kasi meron kang demand, yung mga addict, meron ka ring supply, yung mga drugs. So, ang main problem mo doon is that kung marami ang demand, ibig sabihin marami ang nag-a-addict, parating meron at merong magsusupply niyan. Kuha? So, ang sinasabi niya dito, fundamentally, hindi naman natigil with the violence. Kasi kung namatay yung isa, dalawang, tatlong addict, meron naman din papalit. Kuha nyo. Ganun talaga siya. Hindi siya natitigil. Now, I will give you a brief idea kung sa tingin ko kung paano isolve without violence and drugs. Okay, and I agree with Lenny Robredo here. I don't think talagang effective tong tokhang na to. Short term kasi, gulpi di gulat talaga siya. Kaso, ang problema, nawe-weaponize kasi yung drug war na to against the political opponents of the Dutertes. Ganun talaga eh. Totoo naman yun eh. Di ba ang daming pinatay? Sila Kian de los Santos and other people na nabibiktima ng drugs, 'di ba? Nabibiktima ng drug on war. And the war on drugs, sasabihin na collateral damage sila. I know it's hard to listen kasi I know it's hard to believe, pero talagang ganon. Hindi lahat ng pinapatay sa drug war ay drug addict. Meron lang doon biktima. Sabi nga ni Balakid doon sa natutok ang sapunlo. Paano man lalaban ang walang kalaban-laban? That's the idea. That's the fundamental wrong of the drug war. Now, given all that context, let's listen in. Guys, Mama Lenny, may problema na tayo kay Duterte. may problema ba tayo kay Duterte? Pwede ka naman magkakaproblema kay Duterte. Ha? Okay? Ang lang yan. Okay, namura agad. O para sa akin naman, okay lang magbura. Basta yung mura mo is a reaction to a very disgusting thing na nangyayari. Katulad nung mga, kailan ba ako nagmura? Nito lang, no? Nung last time lang. Kasi meron mga YouTubers na ini-insert yung mura ko nang walang context. Pag nagmura kasi ko, gusto kong, meron akong nakitang sobrang nakakadiri at kamura-mura na mapaputang ina talaga tong tao na to. Kasi deserve niyang murahin siya, in my opinion. Pero if mali naman ako sa tingin mo, you can always file a case. Palakpakan. Ngayon, dito kasi walang intro, nagmura agad siya. Ano ba yung kamura-mura, Sir Jack? Siguro naman, yun din yung rason ni Sir Jack. Nalamak pala yung Grega Halaga. What the fuck? Well, may data naman kasi yan. And her being the mayor, nasa kanya yung data. Ibig sabihin, given the war on drugs, hindi siya ganun katalamak. In the sense na, kasi pwedeng magkaroon kasi ng arms race yan eh. Halimbawa, pinapatay yung mga pusher. Ay, di ang gagawin ng mga pusher, they will fight back kasi survival na lang yung isipin nila. Di bibili sila ng mga mamahaling, mga mas matataas na kalibre, mga dekalibreng baril. Tapos makikipaglaban sila. Ganun talaga. Anyway, tuloy natin. Ano yan? Ano magagawa mo? Hindi na makukuha pa walis-walis yan. Hindi naman nga talaga eh. Kasi there is a fundamental solution dyan. And I think parehas kami ni Lenny nang iniisip. Okay? Tuloy natin. Okay, walisin mo yung mga drug lord dyan, okay? Ano tawagin mo? Huwag mo isisi sa Duterte. Bakit na mayor ka? Hindi naman niya sinisisi yung Duterte. Yung Oplan Tokhang ang sinabi niyang failure. I don't think na, well, unless, pwede naman, si Duterte yung nag-ano niyan, nag-isip niya. Kasi ang problema sa Oplan Tokhang kasi is yung implementation niya.
I think that's the problem eh. It's subject for abuse kasi, 'di ba? Maraming pinapatay na hindi naman sila mga yung mga addict lang tapos pinapatay. Hindi mo naman yung addict naman hindi naman criminal 'yun eh. Ang criminal yung pusher. Ang kriminal yung may ano, may hawak-hawak na droga. Doon pa lang sila nagiging kriminal or at least may criminal allegations na sa kanila pag yun yung ginagawa nila. Pero if they are addicted, kunyari humpak na humpak yung katawan nila, they are not criminals, they are victims. Mamaya we will explain that sa inyo para naman magkaroon kayo ng konting humanidad sa buhay nyo. Tandaan nyo, some of your favorite actors, actresses, your favorite people in the world, some of them had drug problems. Best example, si Robert Downey Jr., si Iron Man, di ba? If yung system nila is like natukhang si Robert Downey, di wala nang Iron Man, di ba? Wala nang MCU na nag-enjoy tayong lahat, di ba? I'm just saying, give people chances. Anyway, tuloy natin. Okay? Mayor ka na, sinisisi mo pa sa Duterte, nakakulong na nga. Kasi hindi naman siya yung mayor ng matagal na panahon. Okay? And may lasting effects kasi yung Tokang. Kasi 6 years siya in-implement. And since hindi pa siya mayor, baka yung mayor na pumalit sa kanya, bago siya, is yun din yung ini-implement. Pwede kasi yun eh. Kung maka Duterte yung hepe na nagpapatupad niyan. Pwede yun, Sir Jack. Hindi yun far-fetched to think. Anyway. Pinakulong na nga ng mga kakampi mo. Okay? Pinakulong naman ng mga kakampi mo. I don't think si BBM and si Lenny is magkakampi. They are okay with each other, I guess. Hindi sila magkaaway, 'di ba? Pero I don't think magkakampi sila. Ang kakampi niya sila Risa, sila Kiko, sila Bam, yun yung mga kakampi niya. Si Bam Aquino, 'di ba? Pero hindi si BBM. In fact, I could argue na kalaban niya si BBM, historically speaking. Anyway, pero in politics kasi there is no permanent enemies, 'di ba? Ang permanente lang diyan is self-interest. Pinakulong ang presidente namin. Natin. Okay, presidente natin, hindi namin. Kasi Pilipino tayong lahat eh. Pag sinabi mong presidente mo, ibig nitong sabihin, hindi, taga Pilipinas din ako, idol. So, wag kang ano dyan. Anyway, tuloy natin. Dahil marami na kagasaan. Drug lord. Okay? Mga mafia, nagasaan. Chinese mafia. Ano pa naman niya? Pinakulong sa ICC na hindi dumaan sa ating Supreme Court. Okay? In short, kinidnap. Yun yung talking points ng DDS. Yun, kinidnap. Hindi, pero I just wanna add something there. Hindi ba kung kinidnap dapat may ransom? At saka hindi mo nakakausap mayat maya? At saka hindi mo bibigyan ng abogado? Tama, di ba? Kasi yun yung kinidnap talaga eh. At saka dapat by force mo kukunin. Eh sumama si Duterte, di sana nanlaban siya. Aray. Sana nanlaban siya kay Nick Torre. Pwede naman eh. O di dapat nanlaban siya, kinikidnap pala eh. Di ba? Anong gagawin mo pag kinikidnap ka? Di ba manlalaban ka? Ba't di siya nanlaban? Baka duwag. Pag sa inyo ginagawa, no? Di ba? Okay? Para patahimikin siya. Okay? Kasi maraming naniniwala kay PRRD. Kagaya ng sinabi niyang Kaya nga yun yung dinidebunk natin, yung mga naniniwala sa kanya. Mahaba-haba pa tong lakbayin natin. Isa-isang issue. Isa-isang oras, isa-isang issue. Di ba? Pwede naman yun. We can do that. Dahan-dahan. Agit si Marcos, di ba? Agit. Meron ka bang proof nun? Kasi madaling mag-akusa kasi ng mga bagay-bagay. Pwede, kahit sino pwede mong akusahan ng addict. Pero may patunay ka ba? Kasi yun yung kailangan mo. Kaya nga, yung drug matrix ni Duterte was questionable and laughable at best. Kasi pwede kahit sinong isulat dun eh. Kahit wala naman silang kasalanan talaga. That's why we have due process. Ngayon na, ang nakakatawa pa dito, ngayon na hindi binigay sa inyo yung due process, you're asking for due process. How ironic. How ironic. Tuloy natin. Diba? Una, di ako naniniwala eh. Tapos, pinatunayan pala, no? Ni Senator Amy. Paano ba, yung speech ba ni Senator Amy is, ano yan, hindi ba pwedeng i-deny yan ni Bongbong Marcos? Kasi of course, counter yun sa
correct sa ano niya, self-interest niya. So, most likely, it's still an allegation. Yan yung hindi maintindihan ng mga DDS eh. Kasi magkaiba yung facts at saka allegation. Yung pagiging quote-unquote durugista ni Bongbong Marcos is just an allegation. Kahit sino magsabi niyan. Kailangan mo pa rin siyang patunayan. May video ba? Yung video nga, deepfake eh. Doon pa lang, tapos na eh. O, tuloy natin. Anak ni na, di ba? Tapos yung sinabi ni Ma'am Sara, ni Vice President Sara na hawak lang ng 2 congressman ang budget ng Pilipinas. Ano naman, ay, nagsisilakasan na, oh. Tumagpa na yung isang mastermind. Yung si Saldico at saka si Romualdez yung sinasabi niya dyan. Pero wag nating kalimutan na yung small committee ng House, ng BICAM, meron din mga senador doon. Gets nyo ba yung problema? It's really not just a Marcos and Duterte thing. The whole system is fucked. Gets ba? So dapat mag-align tayo doon sa totoong problema. Kasi eto, si Reni is just pointing out a specific problem of his specific city, which is hindi gumagana yung tokang sa kanya. So kung saan-saan na pumunta yung mga topic ni Sir Jack, yan yung mahirap talaga sa mga ganitong klaseng vlogger. Kasi meron silang mga talking points. The talking points is kinidnap si Duterte, is i-defend si Duterte, is tirahin si Reni. So that's all the kailangan niyang gawin. Pero does it make argumentative? Does he make a argumentative case dun sa sinasabi niya? Wala. It's flat. Walang kwenta. Okay? Tala natin. Sabi ko, wala na kasi, Lenny, ulain mo muna yung laga, okay? Okay. Wag mo na. Kaya nga, yun nga yung point niya. Yung tokhang sa naga. That's the point. Walis, hindi na, hindi nakatawa ni Walis yung pagiging magaling na ngayon, okay? O si Sara Duterte nga, nagtatanim pa eh. Anyway, ganito kasi yan. Now, let me explain sa inyo how we should see the drug problem. Okay, the drug problem is not really a enforcement problem. Ibig sabihin, hindi police ang kailangan mo dyan. Ang kailangan mo dyan is doktor. Kasi it is a health problem. Addiction is a health problem. Do you agree with me? 'Di ba? Kasi kung walang addict, wala namang bibili ng drugs. Ibig sabihin, kung papagalingin mo, i-care mo, yung magkakaroon ka ng pakialam dun sa mga addict, dun sa mga nabibiktima nitong mga pushers na to, linalayo mo sila, ginagawa mong nakakadiri, ang pagsashabu, ang pagkokokain, ang pagmamariwana, ang paggamit ng bawal na gamot, ibig sabihin, you are already solving 99.9% of the problem. Kung simula pa lang, you are already telling you na mali ang droga. Or kung merong nalulung sa droga, hihilahin mo siya para i-rehabilitate mo. At kung nasaan doon, kung i-determine mo siya as a health problem, then you solve the drug problem. Wala, tapos na yon. Kasi kung walang bibili ng drugs, hindi naman magkakaroon ng drug on war eh. 'Di ba? War on drugs eh, 'di ba? Tingnan niyo yung sa Amsterdam. 'Di ba? It's kung saan ironically, kung saan malapit nakakulong si Duterte. Kailangan ba nila ng war on drugs doon? 'Di ba hindi? Kasi nga there is regulated ang kahit anong droga doon. Meaning to say, yung tamang amount lang yung ibibigay sa iyo at saka kung na-addict ka na, there are a lot of government intervention na pwedeng ibigay nila. Last thing na gagawin nila is to kill you. Gets nyo? So, yan yung point dito, na hindi naman talaga solusyon yung tokhang sa drug war. The solution is determining who are the problematic people in the drug war, which is the addicts. Sila kasi yung bumibili ng droga. Gets nyo? Sila yung customer. Eh di tanggalan mo ng customer para wala ng supply. Ganun lang. Di ba? Cut off mo yung demand. Tapos. Di ba? Tapos ang problema. Pero it's easier said than done. Pero last thing I want to offer you is a solution of violence. Kasi it doesn't solve, it really doesn't solve anything, violence. Kaya kita mo, lahat ng bagay dito sa internet with impunity na ginagawa. 'Di ba? Ikaw, Sir Jack, araw-araw kang nilalait ng tao sa disability mo and ako, miskin fake naman yung kinakalat nilang balita kasi kita mo naman yan, no?
Pero wala akong magagawa, gano'n talaga yung mga tangang DDS, eh. They don't listen to reason. Kasi nga nasanay sila with impunity gawin yung mga bagay-bagay na 'to. Anyway, yun lang naman po yung sa akin for today, gege mga lods.